Minsan sa ating buhay, tayo ay madalas tumatahimik. At sa ating pagtahimik, tayo din ay nakikinig. At sa ating pagtahimik at pakikinig, tayo ay tumutugon o gumagalaw. Tulad na lang kapag mayroong nagsasalita sa harapan natin, tulad sa ating mga classroom, ang ating mga guro na nagtuturo, o may nagre-report na classmate natin, o may nagbibigay na paalaala, tayo ay tahimik na nakikinig upang tayo ay matuto sa mga tinuturo o maging updated sa anumang magaganap. At dahil dito, tayo ay tumutugon dahil ito ay nakakabuti para sa atin. Kapag tayo ay may kaibigan o kakilala na nais magbahagi ng kwento sa kanyang karanasan sa buhay, tayo ay tumatahimik para pakinggan ang ating kaibigan. Masaya man o malungkot ang kanyang naging kwento, at pagkatapos magbahagi, tayo ay tumutugon tulad ng pagbibigay ng payo o anumang pwede nating maitulong, gaano man kaliit o kalaki ang ating pwedeng maibigay na lingkod para sa kaibigang nangangailangan. At kapag mayroong namang nag-aaway o nagkaroon ng tampuhan sa magkaibigan, magkakapatid, magkasintahan o maging sa mag-asawa, nagkakaroon sila muna ng saglit na katahimikan at hindi pagpapansinan. At kapag may una nang nagsalita tungkol sa kani-kanilang pagkakamali, ang isa ay nakikinig, at kapag nagbigay na ng parehas ng saloobin, tumutugon ang bawat isa upang maayos na ang pinag-awayan at hindi na humaba ang kanilang hindi pagkakaintindihan. Pero minsan, ang kabaliktaran nito ay nararanasan din natin. Nakakalimutan na nating tumahimik at makinig kapag may nagsasalita sa harapan. Dahil dito, nawawalan na tayo ng respeto sa taong nagsasalita dahil tayo ay maingay. Gayon din sa pagtugon na nakakalimutan na din natin. Minsan, tinatanggalan na natin ang mga taong nangangailangan ng pakinggan sila dahil wala na tayong oras makinig o hindi lang tayo interesado. Wala tayong tigil sa pagsasalita ng dahil sa away, kaya hindi tayo natututong tumahimik man lamang ng saglit upang makinig sa saloobin ng nakaaway natin o nakatampuhan natin. Tayo ay minsan nang naging sarado sa mga taong nakapaligid sa atin, mga taong nais magbigay sa atin ng payo na makakabuti para sa atin. Gusto lamang magbahagi ng saloobin para maibsan yung sakit o nais magbahagi ng kasiyahan, mga taong gustong ayusin kung ano man ang pinag-awayan. Tayo ay madalas na likas na mapagmataas at higit sa lahat, walang pakialam sa sinasabi ng iba. Kung nais natin itong matanggal sa ating mga sarili, ang pagiging mapagmataas at walang pakialam sa sinasabi ng iba, ngayon na ang panahon upang tularan natin si San Jose. Sa ating ebanghelyo, si San Jose ang ating ehemplo upang mabago natin ang mga ito. Kaya merong 3 katangian si San Jose kung ating mapapansin. Unang-una, si San Jose ay isang tahimik na tao. Saint Joseph is a silent man. Mula sa simula hanggang sa dulo ng ebanghelyo, wala tayong narinig sa kanya kundi katahimikan. Silence. Because of his silence, God sees him as a righteous man. Paano kaya kung hindi siya tahimik? Isa siyang madaldal, o sa panahon natin ngayon na madalas sinasabi ng ibang tao na isang marites. Malamang sa malamang si Maria at si Jesus noong panahong ngayon ay namatay sa pagkabato. Dahil noong panahong iyon sa kanila, kapag ikay walang asawa at ikaw ay buntis at nalaman ng taong bayan, babatuhin ka hanggang sa mamatay ka.
Pero dahil ayaw ni San Jose na mapahamak si Maria at iyong batang dala-dala niya na si Jesus, siya ay nanahimik at tahimik din na hihiwalayan si Maria. Dahil ayaw niyang mapahamak si Maria at si Jesus, at gayon din na ayaw niya ng gulo. That is why a righteous man who is silent is a man of compassionate and a peacemaker. Pangalawa, si San Jose ay taong marunong makinig. Saint Joseph is a man who listens very well. Dahil sa pinakita ni San Jose, ito ay kanyang kinausap sa panaginip sa pamamagitan ng anghel na huwag siyang mabahala o matakot. Do not be afraid. Dahil ang ipapanganak ni Maria ay ang anak ng Diyos, na tatawaging Emmanuel, na ibig sabihin ay nasa atin ang Diyos. Dahil gusto ipaalam ng Diyos na hindi siya nag-iisa dahil kasama niya ito. Do not be afraid, because God is always with us. Sa panaginip na iyon ni San Jose, siya ay nakinig sa mensahe ng anghel na nanggaling sa Diyos. Nakinig si San Jose dahil naramdaman niya na importante ang kanyang misyon na alalayan at tulungan si Maria dahil ang anak na isisilang ni Maria ay ang pinangako ng Diyos, ang Emmanuel. Kaya siya ay naniwalang hindi sila pababayaan ng Diyos dahil kasama niya ito. Paano na lang kung hindi siya nakinig sa mensahe ng anghel sa kanya? Masinunod niya ang kanyang sarili dahil wala siyang pakialam. Ngunit dahil siya ay isang mabuting tao, nakinig siya ng walang alinlangan dahil pinaintindi sa kanya ng Diyos kung ano ang katotohanan sa likod ng bata sa sinapupunan ni Maria. That is why a righteous man who learns to listen very well knows the truth without any doubt. Ang pangatlo at ang panghuli ay si San Jose ay isang tao na may pagtugon. Saint Joseph is a man of response. At dahil sa panaginip na iyon ni San Jose, tinupad niya ang mensahe ng anghel at siya ay tumugon. Ang pagtugon ay isang pagkilos. Kumilos si San Jose dahil ito ang nararapat. Kumilos si San Jose dahil ito ang tama. Kumilos si San Jose dahil ito ang biyaya ng Diyos na hindi lang para sa kanilang mag-asawa, ngunit para sa lahat. Paano na lang kaya kung hindi siya tumugon? Malamang ay mahirapan si Maria na mabuhay mag-isa habang nagdadalang tao, at mahirapan din siyang palakihin ang tinuturing na anak ng Diyos sa piling niya. Yan din ang naranasan ng ilang mga inang walang katuwang na asawa at pinapalaki ang kanilang mga anak na mag-isa. At dahil si San Jose ay tumugon, sinunod ang utos mula sa mensahe ng anghel. Nagkaroon ng karamay at katuwang si Maria sa paglalakbay sa buhay, at iyon ang pangalagaan at protektahan ang isisilang na tagapagligtas ng sanlibutan. Dahil ito ang kanyang misyon na talagang inaksyonan niya. That is why a righteous man who is given a mission will certainly respond it with action. Kaya kung mapapansin natin ang salitang silent, when we shuffle the letters, we can create a word, listen. Kung tayo ay may katahimikan sa ating mga puso, tayo ay marunong ding makinig. Sa pakikinig na iyon, doon natin mapagtatanto na nakakatulong na tayo sa ating pakikinig. At isa si San Jose nagpatunay nito na meron siyang katahimikan sa kanyang puso, kaya siya ay marunong makinig at umintindi. Di lang din niya ito pinakinggan na may katahimikan. Tumugon din siya upang maisakatuparan ang lahat ng gusto ng Diyos para sa lahat. Mapapansin din natin na sa kanyang tatlong katangian na ito, may isa ding kabutihang naging inspirasyon
si San Jose. At ito ang pagmamahal, love. He has these characteristics because of love from his heart. Kung papansinin nyo yung salita na heart, kapag tinanggal natin yung H at T, ang salitang mabubuo po natin ay ear o tainga. Let us imagine, pag pinagduktong natin ng ating dalawang tainga, makakabuo tayo ng puso. That is why a person who has a good heart has ears that listens. Not only that listens, but practice silence to clear things out and respond in doing an action, just like Saint Joseph. Kaya mga kapatid, sa ating paghahanda sa darating na Kapaskuhan, ang mga puso ba natin ay tulad ng kay San Jose? Na kaya ba nating tumahimik, makinig at tumugon sa oras ng napakahirap na sitwasyon ng ating buhay na puno ng pighati at pait? Ipagpapatuloy ba natin ang paglalakbay na may kababaang loob at pagmamahal patungo sa piling ng Diyos at sa ating mga kapwa na mayroon si San Jose? Naway tayong lahat ay maging inspirasyon ang katahimikan, pakikinig at pagtugon ni San Jose para sa ikabubuti ng lahat. San Jose, ipanalangin mo kami.